Hello, church. Good morning. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, it's good to be in the house of the Lord. Amen. Are you blessed? Pwede bang sabihin niyo sa katabi ninyo, kahit may bakante pa dito habang hinihintay natin sila, sabihin mo sa katabi mo, you are greatly blessed and highly favored. Yan. Magbatian naman po tayo. Yan. Good morning. You are greatly blessed and highly favored. Amen. Because, ito po intindihan, ito dapat natin huwag kakaligtaan. Because you are deeply loved by God. Hindi lang kayo basta mahal ng Diyos. You are deeply loved by God. Amen. And welcome po sa ating pananabahan din sa Solution Grace Church. And my name is Laverne Duhot. Ako po ang inyo muna makakasama. Actually, every Sunday nakakasama ninyo para po sa ating worship service. And today, it's the second Sunday of the second month of 2024. And ano bang date ngayon? 11. So, 2 days na lang mula ngayon ay marami po sa ating mga kababayan ay magse-celebrate na kanilang araw ng mga puso. Yan. Sino ba dito in love? Ako lang. Ako lang naman lagi, ano? In love. And of course, bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto ko munang batiin lahat ng mga nanonood sa atin online. Good morning. And then, of course, mga kababayan natin sa labas ng Pilipinas. Good afternoon, good evening, dahil tayo po ay napapanood sa 4 na sulok ng mundo. And we praise God for the technology ng Facebook Live. And of course, tayo din po napapanood sa YouTube. At marami po naabot ang ating broadcast. And we pray na gamitin pong patuloy ito ng Panginoon. At binabati din po natin lahat ng mga kaibigan natin online. And I praise God dahil finally, na-meet ko na po yung aking friend sa Facebook. At hindi lang siya basta kaibigan. First time namin nakita sa ngayon. So please welcome Sister Makoy Alcantara. With his wife, si Ma'am Jackie. Yan. Hello, Ma'am Jackie. Sila po ay napagbisita sa atin and we're hoping na hindi na siya magiging bisita at makakasama na natin siya sa mga araw na darating. Yan. So, talaga pong napakadakila ng Panginoon dahil tayo po ay nasa tahanan ng Panginoon and it's so nice to be in the house of the Lord. Ito po yung safest place na kung saan dito po nagsasama-sama mga anak ng Panginoon. Amen. At sabi nga po oo nga pala. Sabi ng Panginoon, where 2 or 3 are gathered in my name, nasa gitna ako, kasama ninyo. More than 2 po tayo. More than 3. Kaya definitely, kasama natin ang Panginoon. Amen and amen. Yan. So, mga kapatid, kayo po ba ay expectant sa magandang mensahe ng Panginoon for us today? Amen! Kasi talaga naman po nag-uumapaw ang Panginoon sa kanyang mabubuti salita. So, ano pang hinihintay natin? Let's dive into the Word. But before we dive into the Word, mag-pray po muna tayo. Aming Diyos at amang makapangyarihan sa lahat, once again, we thank you so much for giving us this opportunity na kung saan ay patuloy po naming nanamnamin ang yaman ng iyong pag-ibig at pagmamahal. At dalangin ko, Panginoon, Lord, use me as your mouthpiece. Nang sa gayon ay mailahad ko po at maipahayag ko ng malinaw ang iyong mensahe sa amin. Sa umaga pong ito, sa mga nanonood sa amin online and of course, sa mga kasama namin on-site, patuloy mo kaming pamanghain sa yaman ng iyong salita, ng iyong biyaya na magpapamangha sa aming mga kaluluwa. Panginoon, pawiin niyo po ang lahat ng mga duda, lahat ng mga alinlangan, at mga bagay na aming mga maling nakagisnan sa pamagitan ng iyong nananaganang salita. At mula po simula, gitna hanggang wakas, isang pangalan lamang po aming itataas. At ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Muli po, binabati natin lahat po ng mga kasama natin online and on-site. Good morning, and today po is the second Sunday of Feb. And hindi ko alam kung kasama ba nating nakatutok ang mga kapatiran sa Taytay because inaayos po yung church nila. And every second Sunday of the month, ang Gospel of Grace and Truth, the church po sa Taytay, ay nakahook up po sila sa atin. At maraming salamat po sa pagtitiwala. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. And today, pag-uusapan natin, naisin po ng Panginoon talaga, tayo po ay lumalago sa kanyang salita kasi napakahalaga po ng kanyang salita. At sabi po ng Biblia, ang kanyang salita ay tubig. Tubig, napakahalaga ng tubig po, ano?
Alam niyo po, kapag kayo po'y umiinom lang ng tubig once a week, hindi po sapat yun. Kasi talagang sabi nga ng mga lumang mga Tagalog manlilimahid po tayo. Alam mo yung Tagalog na yun? Lalim nun, ha? Pero dahil kayo po ay nasa church and tayo po ay nagkakaroon ng fellowship at sumisentro po yung ating mga pinag-uusapan sa salita ng Panginoon, tayo po, whenever you come to church every Sunday, nahuhugasan tayo ng kanyang salita. Nawawala po yung mga alikabok na mga maling kaisipan. Kasi from Monday till Saturday, tayo po ibugbog ng mga masamang balita ng mundo. And pagdating ng Sunday, at mas mainam pa, makasama namin kayo every Tuesday dahil magbabalik na po yung ating Bible study online, patuloy tayong nahuhugasan ng kanyang salita. At kapag nahuhugasan tayo ng kanyang salita, wala na po mga alikabok na mga pagdududa at alinlangan. Bagkus nakikita natin na sadyang napakadakila at napakamapagmahal ng Diyos. At nagtatagumpay po tayo sa ating everyday life. Yun po yung susi. Pero kapag kayo po ay hindi umiinom ng tubig at hindi po kayo napapaliguan ng tubig, pansinin nyo, di ba, ang lagkit ng inyong katawan, ganun din po yung ating kaluluwa. Kaya po I praise God sa inyong mga kapatid for coming today dahil gusto nyong maligo ng kanyang salita. Amen? Church? Kasi ayaw natin nanlilimahid. Sabi mo sa katabi mo, ayoko nanlilimahid ka. Hindi maganda yung nanlilimahid, di ba? Lalo mga Pilipino, ayaw natin nanlilimahid tayo. So, hindi lang tayo dapat malinis sa ating panlabas, sa ating physical na katawan. Ang pinakamahalaga, tayo po ay nananagana sa kalinisan. Bilang mananampalataya, wala nang problema ang inyong spirito. Malinis na po yan. Nadudumihan na lamang po yung ating mga kaluluwa. Na kung saan, sa atin pong kaluluwa, ito po ay binubuo ng tatlong bahagi. Ating isip, ating damdamin, at ang ating kalooban. Kapag ito po ay hindi po nabubuhusan ng tubig ng salita ng Panginoon at maduming-madumi po ang inyong isipan, ang inyong damdamin at kalooban, magkakaroon po ito ng tinatawag na manifestation sa inyong physical body. Pwede po kayong magkaroon ng sakit, pwede kayong maging mainitin ng ulo, at konting kibot na lang, nagagalit kayo sa inyong kapwa-tao. Pero dahil po kayo ay binubuhusan at nililinis sa salita ng Panginoon at malinis po ang inyong mga kaluluwa, ang inyong isipan, which is the main faculty of the soul, at maayos din po ang inyong damdamin at kalooban, ang manifestation po nito sa inyong katawan ay kalusugan. Amen. So napakainam talaga ng salita ng Panginoon. No? And today, pag-uusapan po natin, pagpapatuloy natin yung ating mga sinimulan last Sunday, and since nakapasok na tayo sa buwan ng Pebrero, which is of course, yung mga millennials. Hindi ko alam, mga Gen X lang ba? Gen X ako di ba? Tama ba, Ate Amir? Gen X ako. Tawag natin sa Pebrero, Feb-Ibig month. Ito rin ba ang tawag ng mga millennials, Tita Lorna? Ito ay panahon ng pag-iibigan. So, naisin po natin pagyamanin ng usapin tungkol sa pag-ibig. Dahil bilang mga mananampalataya, tayo po, dapat motivated po yung ating bawat kilos at galaw ng pagmamahal ng Diyos. Dahil tayo po ay bilang mananampalataya, pinananahanan po yung ating espiritu ng banal na espiritu ng Diyos. Kaya po, nature po natin ay magmahal. But at the same time, hindi ka lang dapat loving and harmless, but you have to be discerning din. Naghahalo po iyon. And that's why today, ang ating pag-uusapan, sisimulan po natin sa isang question. And of course, as we all know, at para po sa kabatiran ng ating mga first-time viewers at mga bago nating kaibigan, sinisimulan po namin ang ating pag-aaral sa isang question because our church is known as Solution Grace Church. If you have noticed yung spelling po ng ating church, Solution may U. Because ang nangangailangan po talaga ng solution, yung ating soul. Kaya nilaro po namin yung salitang yon. And sabi po ng Biblia in Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So every time nagkakaroon ng renewing of your mind, yun po yun, nagkakaroon po ng pagbabago sa ating soul. Nagkakaroon po ng mga solusyon, yung ating mga tanong. Why do we have to do that? Because sabi pa ng talata, that we may prove what is that good, acceptable, and the perfect will of God. So itong gusto ng Panginoon sa atin. And as we listen to the Word of God, hindi na tayo sumusunod sa sistema ng mundo. And that's why huwag tayong sumasabay sa agos ng mundo. Paano po nangyayari po yun? Kapag tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Once again, why? That we may prove what is that good, acceptable, and the perfect will of God.
Amen. And today, alamin po natin ang tugon sa ating katanungan. At mamaya po meron tayong solution. So let's start with a question. So this is our question. Pakilagay nga po sa ating slides. Yes. So ikaw ba yung ayan, pakilagay. Sige. Ikaw ba yung kasi last Sunday we talked about ikaw ba yung tao na didiktahan ng mga tao sa paligid mo o ng banal na espiritu? Sundan po natin 'yon. And this time, this is our question. Ikaw ba yung tao na naapektuhan ng mga sinasabi ng mga tao? O ikaw yung nakakaapekto sa mga tao sa mga sinasabi mo? Ganda ng question, ano? Ulitin natin. Ikaw ba yung tao na naaapektuhan ng mga sinasabi ng mga tao? O ikaw yung tipo ng tao na nakakaapekto sa mga tao sa mga sinasabi mo? And that's why today ang atin pong message is entitled, Walk in Godly Love with Discernment. So bilang mga mananampalataya, naisin po ng Diyos sa atin. We walk in love, but also with discernment. Alam niyo po sa wikang Hebreo, yung pong word na discernment, tinatawag po itong bina wisdom. Last Sunday, pinag-usapan natin yung understanding heart. Shama wisdom. Alam ko, binahagi na rin ni Kuya Gab ito once upon a time dito sa pulpito. And today, you have to walk in love but with discernment. Kasi hindi po pwede sa atin, lalo tigit sa panahon ngayon, maraming mga in love, lalo tigit mga kabataan, na pumapasok sa pakikipagrelasyon. Since alam nyo na, 2 days na lang sasapit na po ang Valentine's Day. Mainam po na tayo po pinapapaalalahanan. Hindi tayo pwedeng puro love lang. But you have to walk with discernment. Naalala ko yung song ni Mr. Arnel Dipano na siya rin po ang sumulat at umawit po nito. Then binigay niya kay Haji Alejandro. It goes a little something like this. Alam to ng mga millennials na kagaya ko. Kung paiiralin lamang natin. Alam niyo yan? Hindi niyo alam. Hindi. Wala tayong magagawa. Ito yung chorus. Kung paiiralin lamang ang damdamin na walang kasamang isip, di ba't mayroong kulang? Kung wala namang damdamin ang lahat ng iisipit gagawin, may kulang pa rin. Kailangan lang silang pagtagpuin. Kanta ni Haji Alejandro to na sinulat ni Mr. Arnold Dipano. So hindi pwedeng puro damdamin ka lang. Dapat meron ding isipan. At yung dalawang ito dapat pinagsasanib ng puwersa para hindi po tayo nagkakamali. That's why you have to walk in love with discernment. Amen. At ang atin pong key verse for today is found in Philippians chapter 1, verse 9. Mga kapatid, kumusta na? Ayos na ba yung ating slides? Habang inaayos po natin. So, importante, lalo tigit sa ating mga mananampalataya because God has given us yung kanyang wisdom. Remember in James chapter 1, verse 5, sabi nung talata, if any one of you lacks wisdom, let him ask of God, which gives liberally and without reproach. Mga kapatid, let's maximize God. Kapag kayo po ay nasusuong sa mga pagpapasya sa buhay, especially ngayong love month, Pastor, sino bang sasagutin ko? Kung kayo po'y maraming manliligaw, you ask wisdom from God because He gives liberally. Pag sinabi He gives liberally, walang bayad, libre, and without reproach. Pag humingi po kayo sa Diyos, hindi niya sasabihin, ikaw na naman, hindi ka kanya susumbatan. Amen and amen. Kuya Aves, okay na yung aking And, mga kapatid, ito po ang ating key verse naman for today. It's found in Philippians 1, verse 9. And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment. So, everything na gagawin po natin, dapat motivated ng pagmamahal because we have a God who is the personification of love. Siya mismo ay pag-ibig. God is love. So, tayo po, hindi tayo kumikilos sa ating mga buhay na tayo po yung kilos natin parang, alam mo yung kilos hinala. Alam mo yung mga taong parang lagi naghihinala. Hindi po gusto ng Panginoon, tayo po ay motivated tayo ng pagmamahal. Pero at the same time, you have to be careful. Hindi ka lang basta loving and harmless, but you have to be, cunning, intelligent, prudent. Amen.
So pakilagay nga po natin at ilagay natin sa susunod na slide natin. Now, tinignan ko po, and this is a quick review. What is discernment all about? Pag sinabing discernment, ito po, it's the quality of being able to grasp and comprehend what is obscure. Alam niyo po, ito po ay biyaya ibinigay sa atin ng mga mananampalataya. We as believers, we have the Holy Spirit indwelling our born-again spirit. So ito po ay buhay na buhay sa atin. Ang problema, hindi lang conscious sa mga mananampalataya. But you have to maximize the Holy Spirit. Meron tayong discernment. Ang problema lang, hindi po nagagamit ng ilang mananampalataya. So pag sinabi natin discernment, kapag hinihingi natin sa Panginoon, Lord, give me wisdom. Wisdom po ito eh. Sa wikang Hebreo, once again, this is bina. Sabihin nyo nga po, bina. Bina. Madali lang tandaan, no? Parang si Binoy. Bina. Huwag nyo kakaligtaan. Bina, wisdom. So, ibig sabihin, pag may mga pagpapasya na tila obscure, pag sinabing obscure, malabo, malabs, you ask the Holy Spirit. At hindi po kayo magkakamali. And now, paano po natin malalaman ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa atin? Kasi bakit binigay ng Panginoon ito sa atin? Because sabi ng Panginoon in Matthew chapter 10, verse 16, this is really important. Behold, I send you out a sheep in the midst of wolves. Tayo po still will live in this fallen world. Alam niyo po, napakagulo ng mundong ito. Madalas po tayo na nasasaktan at nakasasakit din po tayo ng damdamin ng iba. Amen? Now sabi ng Panginoon, behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as doves. Wow! So gusto ng Panginoon, you walk in love, but at the same time, you walk in love with discernment. You have to be harmless as a dove, but you also have to be cunning or wise as serpents. Dahil po ang mga mananampalataya, hindi tayo dapat naiisahan ng kalaban. Kung magulang sila, sa ibang translation kasi cunning. Sa Tagalog ng cunning is magulang. Ang mga mananampalataya, marunong din po maging magulang sa mga magugulang. It's true. Nakalagay sa Biblia po yan. You have to be cunning as serpents sa ibang translation. So pag sinabi nating wise dito, take note of the word wise in this passage. In Greek, it's pronimos. Come on, church, say this with me. Pronimos. Pag sinabing pronimos, intelligent, prudent. So as believers, naglalakad tayo, hindi ka lang basta loving and harmless. Yun ang problema ng mga mananampalataya eh. Kaya po pansinin nyo, maraming mga scammers, mga budol-budol pumupunta sa church. Alam niyo kung bakit? Ang feeling nila, marami akong kayang lokohin sa church. Kasi mababait ang mga nasa church. Yun ang akala niya. Of course, mababait po tayo. Pero hindi nila alam, may paalala ang Panginoon. Dapat you have to be wise as serpent also. Amen? Now, paano nung kumikilos yun? Binigyan tayo ng Panginoon ng bina wisdom. So yung anointing within, you have to be conscious of that anointing. You have the Holy Spirit in you, mga kapatid. Kayo po ay kakaibang nilalang. Amen. You have to believe this. Kung kayo po ay isang mananampalataya, hindi ka na ordinaryong tao. Ikaw ay kakaibang tao na. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na normal. You are beyond normal. Mga supernatural beings po tayo. You know why? Because the Holy Spirit indwelling your born-again spirit. You have to be conscious about it. Now, tingnan niyo po itong susunod na verse na bibigay ko sa inyo. 1 John 2:27, but the anointing which you have received. Now, let me ask you. Received, past tense. Natanggap na ba o tatanggapin pa lang? Hindi kayo sure? Natanggap na, di ba? Received. So, nasa sa atin na. But the anointing which you have received from God abides in you. Pag sinabing abides, it stays with us. Amen. And you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in Him. So you have to be conscious na kasama mo ang Banal na Espiritu kahit saan ka pumunta. Amen. Alam niyo po ang tawag ng Biblia, New Testament in Greek sa Banal na Espiritu, it's Parakletos, alongside helper. Di ba sa Tagalog, doon natin ang nadapin para, di ba pag may jeep na dumarating, sinasabi natin para lumapit sa'yo. Para, pag lumayo, di ba, papara ka ng ibago. Kaya Parakletos, it means alongside the helper. Yun po ang Banal na Espiritu. Ang biyaya po natin sa ngayon,
kumpara sa mga saints of the Old Testament, yung pong mga kapatiran natin sa lumang kasunduan, sa lumang tipan, ang banal na Espiritu po ay sumasa kanila kapag meron pong assignment na binibigay ang Diyos. And then umaalis. But praise God today, because of what Jesus did on the cross, meron na pong bagong kasunduan ng biyaya. Ang banal na Espiritu po, tayo mga nanampalataya kay Kristo Jesus, hindi na po siya lilisan sa atin. Because He will abide with you forever. Amen. So you have to be conscious na ang banal na Espiritu sa atin pong mga mananampalataya, saan po tumitira ang banal na Espiritu? Sa ating kaluluwa o katawan o Espiritu? Sa atin pong Espiritu. And the Holy Spirit of God abides in us for how long? Forever. Hindi po niya kayo aalisan. At hindi po siya aalis po sa inyo. Amen. Now, ang gusto po ng Panginoon, you have to be conscious na nasa sa inyo po ang banal na Espiritu. So, paano na ngayon, Pastor? How will the Holy Spirit guide me sa aking mga pagpapasya? Ganito lang pong kasimple yan. Tayo po bilang mananampalataya, ang default mode po natin, relax, chill. Ang mga natataranta po ay wala po sa bokabularyo ng mga mananampalataya. Ang natataranta, yung mga demonyo. Remember, sinabi ko last Sunday, wala pong mga demonyo na masasaya. Napapanood lang natin sa pelikula yon. Hindi po totoo na si Satanas ay tumatawa ng hihihi. Hindi totoo yun. Wala pong masayang demonyo. Ang mga masasaya po, anak ng Diyos. Dahil nasa sa Kanya ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po ay masaya. Amen? So, ang mga natataranta, ang mga si Satanas at saka yung mga kampon niya. So tayo po mga mananampalataya, once again, ang default mode natin, peaceful, relax. So kapag kayo po ay meron pong mga transaksyon, meron kayo na-meet na mga tao na nakikipag-transaction po sa inyo, but of course, you see these people charming, mahusay magsalita, pero pagkausap mo, hindi ka comfortable at meron kang scratchy feeling, yun po ang tawag doon ay pagkilos ng banal na Espiritu. Because the Holy Spirit leads you in the presence of peace and kawalan ng peace. Pag hindi po kayo payapa sa inyong transaction, huwag nyo nang ituloy. Yun po ang sistema ng banal na Espiritu. Amen. So kapag meron kang na-meet na mga tao na hindi ka talaga palagay, pero ang gandang lalaki nito, ang gandang babae. Pero alam mo, meron kang scratchy feeling, I suggest, huwag mo na ituloy. Especially po, mga kabataan sa ngayon, alam nyo, ito, sinasabi ng Biblia, Pebrero, maraming mga, alam mo na, love life sa ngayon. Lalo tigit pag kayo po ay sasagot ng inyong mga nanliligaw sa inyo. Huwag niyo basta-basta ibibigay ang yes po ninyo. Especially sa mga unbelievers. Ang dami ko na po nakitang talagang sumablay dito. At huwag na po nating ulitin ang maling kasaysayan. Pag unbeliever po nung nanliligaw po sa inyo, huwag niyo na pong ituloy. Alam niyo kung bakit? Nasa Bible ba yan? Yes, it's found in 2 Corinthians 6:14. Do not be unequally yoked together with unbelievers. You know why? Bilang mananampalataya, nasa yung banal na Espiritu. Ito po'y pasintabi. Sinasabi ko po ito hindi para sakta ng mga wala pa kay Kristo. Yung mga unbelievers po, wala silang Holy Spirit. So, hindi pwedeng magtagpo ang dilim at saka ang liwanag o ang liwanag sa dilim. Tuloy natin ang pagbasa. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? Hindi pwedeng magsanib ng puwersa ang dilim at saka ang liwanag. Ang katwiran at saka ang kawalan ng katwiran. Hindi pwede. So, mga kapatid, pag meron pong, halimbawa, kayo po'y kabataan, kasi meron tayong in-expect dapat na dumating ng mga kabataan dito. Kung kayo po'y may nanliligaw sa inyo ng mga unbelievers, huwag nyo na ituloy. Kasi mabibigyan po kayo ng malaking problema. Halimbawa lang po ako, buti na lang nung namasdan ko yung aking may bahay. Ang ganda pa Tapos sabi ko, Lord, ang prayer ko nung araw, kaklase ko kasi, sir Nung nakita ko siya, sabi ko, sana Christian. Kasi ang hirap talaga pag nakakita ka ng, alam mo yung crush na crush mo, pero buti na lang, Christian. Kung sakali po, hindi mananampalataya ang akin na pangasawa, tapos nagpastor ako, ang hirap nun. Pipilitin mo siyang isama sa church. Sama ka sa church. Bakit? Yung asawa mo, pastor tapos hindi ka sumasama. Ang hirap nun. Kaya mga kiddos, kayo po ay talagang pakaingatan natin ang ating pagsasabi ng yes. Talagang meron pong leading actually ang banal na Espiritu through His Word. And of course, meron pang isang paalala po, kapag kayo po ay, before you assign a contract, ito pang magandang paalala.
Lagi kong sinasabi ito, kapag meron pong kayong salesperson na kinukulit kayo, at hindi na kayo komportable, I suggest huwag nyo na ituloy. Now, sabihin nyo sa Panginoon, Lord, ano yung bagay na dapat kong gawin? Alam nyo, papaalala po ng banal na Espiritu sa inyo yun. Halimbawa lang, isa pang wisdom. Pag meron kayong gustong bilhin, tapos wala kayong budget, may pera kayo, huwag nyo sasabihin wala kayong pera. Wala na kayong budget. Kasi pag sinabi nyo wala kayong pera, magkakatotoo yan. Pag yung mga bata humingi sa akin, hindi ko sinasabing walang pera. Nagkakatotoo eh. Because life and death in the power of the tongue. Now, sabihin nyo lang, walang budget. Ngayon, pag pinipilit kayo ng salesperson, sir, bilhin nyo na. Ngayon na lang po yung sale namin. Remember, last Sunday, naisahan ako dati. Napabili ako, yung pala, the following day. Kanina, 10% ng discount. The following day, 20% na. Huwag kayong papadala sa gano'n. Now, kung wala kayong budget, hindi para sa inyo yun. Tapos, pag-uutang nyo pa, hindi po kalooban ng Panginoon yun. So, you ask the Lord, you ask the Holy Spirit, Lord, anong gagawin ko? You know why? Because the Holy Spirit will teach you everything. Tingnan niyo po itong talatang ito is found in John 14:26. But the helper po dito sa Holy Spirit, Parakletos in Greek, whom the Father will send in my name. Actually, ibinigay na po ito sa atin ng Panginoon. The Holy Spirit, yung He dito, will teach you all things. May kinalaman ba yung love life sa all things? Kasama ba yon, Kuya Nat? Amen, di ba? O, di mo, si Kuya Nat, tinanong niya ang Panginoon sa love life. Kita mo naman. Di ba? Mananampalataya ang kanyang, gamitin ko na yung word, bro, katipan. O, lalim, ha? Hindi pa. Masyado ay nagmamadaling, hindi pa daw. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Kasama ba sa all things yung problema sa eskwela? I believe so. Kasama ba sa all things yung problema mo sa sasakyan mo? Yes. Kasama ba sa all things yung problema mo sa family mo, sa mga anak mo? Yes. Kasama ba ang all things sa ano pang problema natin? Sa pagluluto? Yes. Lahat, all things. Hindi sinabing some things. Napakabuti ng Panginoon. So you ask the Lord about anything. Tuturo po ng Panginoon sa atin yun. Amen and amen. So, sinasabi ng iba, so, paano to, Laverne, paano ko makikipag-deal with people? Di ba sabi ng Biblia, you have to be nice with everybody. Of course. Kaya nga sinabi ko po kanina, lalo tingin tayo po mga mananampalataya, dapat lahat po na ating pagkilos ay motivated by love. Amen? Sayang wala si Kuya Albert, yung ating worship leader. Babalik si Kuya Albert. Kailangan ko kasi ng isang tao dito sa harapan namin. Now, merong passage sa Bible na gusto ko pong bigyan natin ng malinaw na pagkaunawa kung ano bang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. So mga kapatid, once again, yung key verse natin kanina, Philippians 1 verse 9. So bilang mananampalataya, we have to be walking in love with discernment. But, of course, you have to be good with, be nice with everybody. Kasi yun ang testimony po natin, no? Pero at the same time, may discernment. Pero ba't ganon? May talatang ganito na sinasabi na, pag sinampal ka, sa kanang pisngi, ibigay mo yung kaliwa. Parang, Lord, talo naman yata ako doon. Now, may paliwanag po dito, ang Biblia. No? Tingnan niyo po itong sinasabi ng Matthew 5:39. Nilagay ko sa Magandang Balita, Biblia. Basahin po muna natin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ng masasamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Pastor, parang talo naman yata tayo din . Now, let me explain. Ano po ibig sabihin ng talatang ito? Alam niyo po, sa panahon po ng Panginoong Hesukristo, kapag kayo po ay sinabi dito, napaka-particular ng talata, kapag ikaw ay sinampal sa kanang pisngi, sino bang pwede kong... Kuya Nat, pwede bang ma-invite ito dito? Kailangan ko lang ng... Okay. Mabilisan lang to, bro. Okay. Dito na lang. Hindi. Ano lang to, bro? Mahina lang, ha? Mahina. Tagalin mo yung salamin, bro. Baka tumilapon, Sabi ng Bible, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pagigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi. Nasaan ang kanang pisngi ni Kuya Nat? Dito. Di ba, generally, lahat tayo ay hindi kaliwete. Lahat sa atin, kanan, di ba? Ang sampal, usually, pag ganyan . So, pag sinampal kong ganyan si Kuya Nat, ano tatamaan? Kanan o kaliwa? Kaliwa. Sabi nung Biblia, si Jesus po nagsasalita rito, yung kanan. So, nasaan ang kanan ni Kuya Nat? Dito.
Sa Tagalog, hindi sampal yan. Ang tawag yan, tampal. Mas masakit yun. Ito yung mga ginagamit ng mga wrestler sa WWE. Hindi sila nananampal. Masyadong walang dating yun eh. At lalong hindi natin ginagawa yung gano'n, di ba? Masyadong, hindi macho dating. Pag nag-aaway kayo, ganun lang. Hindi. Sa panahon po ni Jesus, at sa panahon natin ngayon, ang tawag dito hindi sampal, tampal. Mas masakit. So, pikit ka ha? Joke lang. So, hindi ganito. Ang nangyayari nung panahon ni Jesus, tampal pa ganyan. Alam niyo po ibig sabihin nito? Pag tinampal kang ganyan, ibig sabihin hinahamon ka sa isang duelo or suntukan. Now, pag ikaw ay pumalag, sige, suntukan tayo. Who's in charge? Si Kuya Natnat o ako? Ako. Kasi nagtagumpay ako sa hamon Are you getting this, church? Once again, pag tinampal ko siya, ibig sabihin nun, kahit wala nang salita, suntukan tayo. Then, sinuntok ako ni Kuya Nat, pero who's in charge? Ako. Kasi napapayag ko siya So, ibig sabihin, napikon ko siya. Pero sabi ng Panginoon, ibigay mo yung kabilang pisngi, which is yung kaliwa. So, pag sinabi ni Kuya Nat, sinampal ko siyang gano'n, sabi niya, ginanon niya. Tapos, ang ginawa ko, bumeso pala ako. Kuya Nat, thank you. So, ibig sabihin, thank you, Kuya Nat. Palapakan natin si Kuya Nat. Pag binigay mo yung kaliwa mo, ang sinasabi mo sa kanya, hindi ako papatol sa'yo. Now, let me ask you once again. Who's now in charge? Ako o si Kuya Nat? Si Kuya Nat. So, ibig sabihin, siya ako yung kanina, unang nanampal sa kanya, pero kay Kuya Nat, since binigay niya yung kanyang kaliwa, yun din ang paalala sa atin na ating Panginoon, sinasabi natin sa tao, hindi ikaw ang in charge. Ako ang in charge. You know why? As believers, sabi ng Deuteronomy chapter 28, hindi tayo mga buntot, tayo yung mga ulo. Amen. Nakuha niyo po ayon? Kaya pag binasa niyo in Matthew chapter 5 verse 41 naman, sinasabi ng Panginoon dito, kapag kayo ay pinagbuhat ng mga manlulupig, ang manlulupig doon yung mga Romano because in Jesus' time, sila po ay pinapamahalaan ng mga Romano. Kapag ikaw ay pinagdala ng mga manlulupig ng 1 milya, pag natapos mo na dalhin mo pa ng isa pa. Ang ibig sabihin nun, halimbawa, pinagbuhat ka ng mga Romano nung araw, 1 milya na, tapos na. Siya yung in charge. Pero pag sinabi mo sa kanya, nag-take ka pa ng extra mile, pwede bang buhatin ko pa ito? Another mile? Pag pumayag siya, who's in charge? Ikaw. So, ibig sabihin, hindi ka naapektuhan ng mga tao sa paligid mo bagkos naapektuhan mo yung mga tao dahil sa mga ginagawa at sinasabi mo. So, who's in charge? Tayo mga mananampalataya. Nakuha niyo po iyon? So, we walk in love with discernment. Hindi tayo nagpapadala sa mga dikta na ibang tao. Why? Because believing, ikaw ay isang mananampalataya. At hindi ka nadadaig ng mga tao sa paligid mo. Kahit ano pang sabihin ng mga tao sa paligid mo, it doesn't matter. What matters is, alam mo, mahal ka ng Diyos at ginagawa mo yung tama sa Kanyang harapan. Amen? Church, ang galing, di ba? Ang galing ng Panginoon. So once again, let's go back to our question. Dito tayo sa aking question. Sige nga, pakilagay sa ating Ikaw ba yung tao na naapektuhan ng mga sinasabi ng mga tao? O, ikaw yung tao na nakaka-apekto sa mga tao sa mga sinasabi mo? Ako mas gusto ko yung pangalawa. Why? Because you have the Holy Spirit in you. Amen. So, ang nananaig, ikaw. Pag tinampal ka, pag may sinabi sa iyo masasakit na bagay, huwag ka maapektuhan. Basta kilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. You are the righteousness of God in Christ Jesus. You are accepted in Christ Jesus. Amen? Mahalaga po iyon. Kasi lalo tigit sa panahon ngayon, pag hinaharap natin ang buhay, ang dami po dito sa mundo. Diba? Sabi ng Panginoon, kayo ay nasa mundo ng mga lobo, pwede kayong masaktan at pwede rin tayong manakit. Nakakasakit din naman po tayo ng damdamin ng iba. Pero para maiwasan po nating makasakit, at kung kayo po ay nasasaktan, you have to be in charge. You have to be in charge. Huwag po tayo naapektuhan ng mga sinasabi ng tao sa paligid natin. Because yung mga salita po natin ang makakaapekto sa mga tao. Amen? Believing that death and life are in the power of the tongue. So bilang mananampalataya, hindi tayo nagsasalita ng mga salitang nakamamatay, but mga salitang nagbibigay ng buhay. Di ba? Sa mga pelikula kasi, alam mo nung araw,
Naka-apekto yata sa akin yung kapapanood ko kay Steven Seagal eh. Panahon po natin yun, di ba? Si Steven Seagal, makanti mo lang, bumabagsak ka na eh. Hindi pala ganun ang tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki yung maraming patience sa kanyang puso. Because believing na, alam nyo, kapag tayo po ay patience, meron tayong patience. Hindi tayo mga pasyente, mga may sakit, ano. Kasi sabi ng nanay ko sa akin, naalala ko, anak, madaling pumasok sa gulo, mahirap lumabas. So napakaganda po ng sinasabi ng Panginoon sa atin dito. Tayo ang makaka-apekto sa mga tao sa paggawa natin ng kabutihan. And that's why sabi ng Romans chapter 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So kapag kayo po'y tinampal, actually tampal yun, mas masakit yun eh. Kasi may buto ito eh. Yung kabila, palad eh. Ito may buto, masakit. Now, bigay natin yung kaliwa. Hindi po yung karuwagan. Hindi po yung kaduwagan. Sinasabi mo lang sa taong yon, you're not in charge, but I am. Hindi ka masusunod. At hindi mo ako mapapasunod, makipagsuntukan sa'yo. Kasi naniniwala ako na wala pong pupuntahan ang pakikipagsuntukan, pakikipagduelo. Alam niyo po kung kayo po ay nasa isang debate, hindi mo naman kailangan manalo eh. Bigay mo na sa kanya yung panalo. Ang mahalaga, payapa po ang puso natin. Amen? Amen. Church, amen. Dahil ikaw ang nasunod, malinaw po sa atin na inihahayag mo na hindi ka apektado ng kanyang mga sinasabi, ng kanyang hamon. Why? Because walang dating sa iyo yung salita nila eh. Amen? Pero kapag binigyan mo ng bigat yung kanyang salita, tinampal ka at bigla mo siyang sinapak, sinong talo doon? Tayo rin po yun eh. That is not walking in love. And also, wala din discernment po iyon. Now, sabi po sa atin ng Biblia, kapag meron po nananakit sa atin, if you are a child of God, believe this, no weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall refute every tongue that rises against you in judgment. Now, I love the word refute in this passage kasi sa New King James Version, ganito yung pagkakasulat naman. No weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that rises against you in judgment, you shall condemn. Now, in this passage naman sa ESV, you shall refute. Alam niyo po, kung merong mga pagkakataon na nananakit po sa inyong lingkod, ito po ang aking confidence eh. Talagang nananahimik po ako. You know why? Kasi kapag alam mo ikaw ang nasa tama, you don't have to explain. You don't owe anyone explanation unless nagtatanong po siya. Because, alam niyo kung bakit? Gusto ko yung word dito na refute. It means, tinignan ko sa Merriam-Webster Dictionary. Pag sinabi palang refute, ang bilis nung nabili nating clicker na to, ha? To prove wrong by argument or evidence. Alam niyo, i-vindicate po kayo ng mga ebidensya at mga argumento na meron na. So you don't have to rant sa social media. Hindi mo na kailangan pampuntahan yung mga bahay-bahay para paliwanagan ng sarili mo. No need. Kasi po yung mga ebidensya, yung mga argumento, magsasalita po yun para sa inyo. At i-vindicate po kayo ng Panginoon. Amen? So kung kayo po ay nasusuong sa mga pagsubok sa buhay, relax. Come on, church, sabi mo sa katabi mo, relax. Chill. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Sabi nga, di ba sabi kanina, once again, Isaiah 54:17, no weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that rises against you in judgment, you shall refute using the evidences and the arguments. Ang kasaysayan po magtatanggol sa inyo. Ang katotohanan po ay hindi po pwedeng mailihim yan. Lalabas at lalabas po yan. Amen. Ngayon, ano pong papel natin sa buhay as a child of God? Kapag alam mo malinaw sa iyo na wala kang ginagawang masama, relax, chill. And God will fight for you. Amen. Exodus 14:14. The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Hindi natin ginagawa ng ibang tao na yung social media, katakot-takot na sinasabi nila against you. Kung meron man po kayong nararanasan ganon, just hold your peace. You don't have to explain. You don't have to say anything. Yung mga ebidensya at argumento po ang mag-vindicate po sa atin. And God will fight for you. Amen? Hindi mo na kailangan gumawa pa ng mga bagay na ikasisikil ng buhay mo. Alam niyo po, kapag ang isang bagay po, kayo ay meron pong
gumagawa ng masama po sa inyo or marahil ay nasikil nyo sila, huwag kayong gagawa ng hakbang na maghahatid sa inyo sa takot at pangamba. And then sasabihin mo, hindi, ginawa ko to dahil leading sa akin ng banal na spirito. Hindi po kayo pwedeng i-lead ng banal na spirito sa isang bagay na maghahatid sa iyo sa pagkakamali at maghahatid sa inyo sa takot at pangamba. Hindi po. Ang Holy Spirit po, dadalhin kayo sa isang lugar, sa isang pagpapasya na nag-uumapaw sa kapayapaan. Bakit kayo dadalhin sa lugar ng takot at pangamba? Sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us the spirit of fear." Remember? Yung pong fear is a spirit. But ano pong binigay sa atin ng Diyos? Of power sa mind. Of love sa ating emotions. And of a sound mind. Sound mind, pagpapasya. Will. So anything po na dapat nyong gawin na magbibigay sa inyo ng takot, huwag nyo nang itutuloy yun. Hindi po galing sa Diyos yan. At marami nagsasabing gano'n, nagawa ko lang ito dahil leading sa akin ng Holy Spirit. It doesn't make sense. Ang Holy Spirit dadaling ka in the realm of peace. Kapag tinuruan ka ng Holy Spirit at sumunod ka sa Kanya, hindi Kanya dadalhin sa bagay na magbibigay sa iyo ng takot at pangamba. Now, dahil may pangako po sa atin ng Diyos, so you just have to hold your peace. And He will fight for you. Huwag na po tayo mag-isip ng, of course, kung kayo po ay, ito po ang may bibigay kong payo. You have two choices. Ako po, bilang pastor, hindi ko inaalis po ito. Kung kayo po ay nasusuong sa mga gusot ng buhay, pwede tayong mamili at hindi naman kayo pipigilan ng Panginoon. It's your right. Pwede po kayong gumakbang base sa sistema ng ating gobyerno. Pwede kang gumawa ng hakbang. Kung yan po ang sinasabi ng leading ng banal na spirito, I believe, pwede naman yun. Pwede rin pong sabihin na lang natin, Lord, bahala na po kayo. Kayo na po ang gagawa ng paraan para sa akin. At sabi po ng paalala sa atin dito in Romans chapter 12, verses 17 until 19. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. Verse 18. If it's possible, as much as depends on you, so nakadepende sa atin, mga kapatid, live peaceably with all men. At ito naman talaga ang default mode ng isang mananampalataya. And then, ito pang maganda, sabi ng Panginoon sa atin in verse 19, Beloved, sino kausap dito ng Panginoon? Tayo mga mananampalataya. Do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Amen. Kaya sabi ng Panginoon talaga, He will fight for you. Alam niyo po, para po sa mga mananampalataya, hindi po makakaranas ang mga tunay na mananampalataya na paghihiganti ng Diyos. Ang mararanasan po ng mga tao ang pagiging ng Diyos, yung mga tao talagang pwedeng nagpapanggap lang na anak ng Diyos. Kasi sa mga gumagawa ng masama, hindi naman po kalikasan ng mga anak ng Diyos yun eh. Amen? So kapag ikaw ay gumawa ng masama sa anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, delikado ka because ang pagkikiganti po ay para sa Diyos. Kaya talagang you have to do is hold your peace. Come on, church, sabihin niyo po sa katabi ninyo, hold your peace. Relax lang. In other words, hold your peace. You don't have to say anything. Yung iba kasi ginagamit natin ng social media para mag-rant, magpatama, magpasabi ng mga masasamang bagay sa kalaban mo. Hindi na. Di ba, you have to walk in abounding love with discernment? No need. Mag-focus po tayo sa ganda ng buhay. Amen. Ito po ang purpose natin bilang mga mananampalataya. So let God deal your problem. At muli po bilang mga mananampalataya, kapag ginawa po natin ito, hindi po ito pagiging duwag. Hindi mo lang hinahayaang maapektuhan ka ng mga tao sa paligid mo. Ito mga gumagawa ng masama laban sa iyo. Because ikaw ay nagbibigay po ng epekto sa mga tao. Alam niyo po, sabi ko nga kay Mrs. one time nag-uusap kami. Alam niyo sa isang taong nananakit po sa inyo, gumagawa ng masama sa atin. Alam mo yung pinakamasakit sa kanya? Yung salita siya ng salita, tapos ikaw wala kang kibo. Ang hirap po makipag-away pag mag-isa ka lang. Di ba? Kasi ang alam ko yung mga nag-aaway dapat two parties. Pero yung isa, halimbawa, ang daming sinasabi, pero tahimik ka lang, believing that by holding your peace, God will fight for you, mapapagod po itong isa. Amen. Kaya kami mag-asawa, ako talaga sabi ko kay Mrs. Humingi ako ng pasensya sa kanya kasi most of the time, ako yung nakakasakit ng damdamin niya. Sabi ko, ayaw ko tang nasasaktan. Pero kapag tumitigil na siya, sabi ko, wala na akong kaaway.
Ang hirap makipag-away pag mag-isa lang. Humingi na ako kagad ng sorry. Di ba? Amen? Ang galing ng Panginoon, ano? So, alam niyo, sabi nga po ng kasabihan, true to think about, do not let people's actions determine your reactions. Pag may ginawa siyang masama, habayaan mo lang. In other words, overcome evil with good. Kanina po habang kami po ay papunta rito, pag-usapan namin ni Mrs., sabi niya sa akin, alam mo, maraming mga tao, maraming mga pastor ang na-stress. Kasi masyadong conscious sa maraming tao kung paano niya babaguhin yung buhay ng ibang tao. Well, in fact, hindi natin assignment yun. Assignment yun ng banal na spirito. Di ba? Kaya na-stress sa maraming pastor eh. Ang assignment natin mga pastor, you just have to preach the word of God. At ang banal na spirito na po ang bahalang kumilos. Huwag ka ma-stress. Sabihin mo lang ngayon kung hindi nagbabago yung buhay ng tao, pag-pray mo. Patuloy ka magsalita ng mensahe ng Ebanghelyo. Bahala na ang banal na spirito. Amen? So wag niyong problemahin yung hindi dapat ninyong pinoproblema. Amen? Para hindi po tayo na-stress. Alam niyo po, nag-iwan po ng paalala ang Diyos kung paano po natin masisipat ang tunay na isang mananampalataya. Kasi minsan, nadidisappoint tayo. Sinasabi natin, pambira naman itong taong to. Ang hirap. Ang hirap ng pakisama ng taong to. Na-stress ka na tuloy. Diba? Kasi nakatingin ka lagi sa Kanya eh. Now, sabi po ng Biblia, bilang mananampalataya, you have to see people sa kanilang mga espiritu. Para hindi na po tayo nagugulat. Pag mga unbelievers po, basically, sila po, ang kalikasan nila, gumagawa ng masama. Why? Because the sinful nature is still indwelling their spirit. Pero yung mga mananampalataya po, sa kanila, you have to be conscious din na bilang mananampalataya, kayo po ay pinaging banal na at pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Amen? So ngayon, pag merong gumagawa ng patuloy na masama po sa inyo, huwag kayo nagugulat. Kapag ang isa pong makasalanan ay lagi nagkakasala, hindi po katakataka yun. Parang ganito lang po yun eh. Pag nakakita ba kayo ng isda, sinasabi mo, pag nasa tubig, grabe, galing lumangoy. Nagugulat ba kayo sa isda na magaling lumangoy? Hindi. Bakit? Nature niya yun eh. Kapag nakakarinig kayo ng pusa nagmimiyaw, uy, marunong magmiyaw. Nature niya magmiyaw. And even yung mga aso pag tumatahol, di ba? Or hindi mo naman sinasabi, galing naman nung ibon na to, galing lumipad. Kumahol. Alam niyo, nung pumunta ako ng States, nagulat ako, yung mga basurero doon, galing mag-English, bro. Sabi ko, ba't gagaling mag-English nito? Di ba? Nagugulat ba tayo sa ganun? Hindi. Natural yun. Now, meron pang binibigay sa atin ng Panginoon na para masipat natin yung mga tao, para hindi tayo nagugulat, kaya pala gumagawa ng masama ito dahil hindi pa siya mananampalataya. Pero hindi po binigay ng Diyos itong passage na ito for us to be judgmental. Hindi po, para lang maiwasan nating ma-stress. I believe yun po ang purpose ng Panginoon. 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yung pong word dito na in, mga English major, it means it's a preposition of location. Itinuturo sa atin, what you are today, you are now in Christ, and where you are today, you are now in Christ. Kasi nung makasalanan pa tayo, we were in Adam. Ito yung location natin. Kaya po yung word na I and in, it's a preposition of location. Itinuturo kung nasan ka. When we were in Adam, we were sinners. Nandun pa rin po yung sinful nature natin. But today, nung tinagap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nilipat na tayo ng location. From Adam, we are now in Christ Jesus. This is now your location, in Christ Jesus. It tells you also what you are. You are now the righteousness of God in Christ. Amen. At ang isang mananampalataya po, wala nang two natures. Ito pong gusto kong i-refute talaga. Kasi maraming mananampalataya sa akin, nalilito sila. Akala nila, pag nakakagawa sila ng kasalanan, nabubuhay yung sinful nature, hindi pwedeng mabuhay yun. Because nung namatay po si Kristo Jesus, sabi ng Romans chapter 4, you were crucified with Christ, you died with Christ, and you were buried with Christ already, para hindi na tumayo yung lumang ikaw. And today, as a believer, you are now in Christ Jesus, you are a partaker of God's divine nature. Ito na lang po yung nature natin. Amen. So wala na po yung sinful nature. Wala na yun, patay na yun, nakalibing na nga eh. Nung nabuhay maguli si Kristo, kasama kang binuhay niya. And you are now God's partaker of God's divine nature. Binago ka na. Amen? So tuloy po natin pinag-uusapan natin. So ang tunay po na isang Kristyano, nananahan ng banal na espiritu sa kanyang espiritu.
na ipapahayag po sa kanyang buhay yung mga mabubuting bunga na nakikita sa atin bilang mga mananampalataya. So tayo po, gumagawa tayo ng kabutihan. Gusto lang linawin po ito, ha? Hindi para maligtas. Kasi wala pong amount po na kabutihan ang magliligtas po sa atin. Remember Ephesians chapter 2, verses 8 till 9? We were saved by grace through faith in Christ alone, actually. Not by works, lest anyone should boast. Now, bakit tayo gumagawa ng kabutihan? Bakit po na ipapahayag? Bakit hindi mo maiwasan, lumalabas sa iyo natural yung mga mabubuting bagay na ito? Ito po ay bunga ng inyong kaligtasan. Kaya sabi, makikita natin yung tunay na mananampalataya in Galatians chapter 5, verses 22 to 24. But the fruit of the Spirit, the result of His presence within us. So ito yung resulta. Dahil nasa yung banal na Espiritu ng Diyos, capital S, is love, unselfish concern for others, joy, inner peace, patience, not the ability to wait, but how we act while waiting. Kindness, goodness, faithfulness. Verse 23. Gentleness, even self-control is fruit of the Spirit. Even though ang pagkakasulat sa kanya, self-control, pero wala pong self yan. It's being led by the Spirit, self-control. Against such things, there is no law. In verse 24, it tells us, and those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature, see, together with its passions and appetites. So wala na po kayong two natures. You just have one nature and you are partaker of God's divine nature. Wow! So kung meron kayo nakikita na mga taong hindi po nagtataglay ng mga bagay na ito, siya po ay hindi mananampalataya. Ang tinataglay niya yung the works of the flesh. Mababasa natin yung sa Galatians 5, verses 18 naman until 21. Amen. So tayo po nakikita sa ating mga buhay, yung mga mabubuting bagay na ito, self-control, gentleness, kindness. Ito po ay hindi para sa ating kaligtasan. Kasi wala namang amount ng kabutihan mo magliligtas sa iyo. But kung bakit ka gumagawa ng kabutihan, ito po ay bunga patotoo na ikaw ay ligtas na. Amen. So ito po ang kalikasan natin. So as a child of God, bilang obra maestra ng Diyos, hindi na po likas sa atin ngayon ang gumawa ng kasalanan. Lalo tigit, kung hindi kayo gumagawa ng kasalanan, hindi kayo magpa-participate sa pagpaplano ng paggawa ng masama laban sa kapwa ninyo. Hindi ka nga gumagawa, tapos nagpaplano ka pa. Kung sumasama ka sa pagpaplano ng paggawa ng kasalanan, talagang hindi ka mananampalataya. Amen? Bakit ko po nasabi ito? Because sabi ng Ephesians 2 verse 10, for we, sino we dito, mananampalataya, are God's workmanship, created in Christ Jesus for what? For good works. So natural po ito sa atin bilang mga mananampalataya. Alam niyo po, one time may lumapit sa akin, Laverne, bakit ganon? Sabi mo, pag tinanggap ko ang Panginoon ay, nananagumpay ako sa buhay. Yes, of course, sabi ng Panginoon yun sa Biblia. Although may mga religions sa ngayon sinasabi nila, hindi, marami ka pa rin mararanasan. Of course, may mga sufferings and persecutions pa. Pero bilang mananampalataya, ang default mode po natin, tayo po ay nananagumpay. Alam niyo ba, when you pray, you do not pray for victory, but we pray from victory. Dapat malinaw sa atin yun. Hindi ka nagpipray para managumpay. Kundi nananagumpay ka na, kaya ka nananalangin. Yun ang pinanggagalingan mo. Now, may nagtanong sa akin, ba't hindi ako nagtatagumpay sa buhay? Alam niyo po kung bakit? Kasi po, napaka-importante kung tama yung pinapakinggan natin. Tama bang ibanghelyo pinapakinggan mo? Pero pag hindi po ibanghelyo pinapakinggan mo, ang tawag ko dyan, ibang kwento. Meron po isang paalala sa atin ng Panginoon kung bakit ang mga tao po hindi nananagumpay sa ngayon. In Matthew chapter 4, verses 3 to 4, now when the tempter came to Jesus, he said, sabi ng tempter, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Verse 4, at sabi ng Panginoon dito, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ayaw pa rin gumana. But he answered and said, it is written. Nag-quote po siya ng passage from Deuteronomy. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Alam niyo ba't sinabi ito ni Jesus? Because ito po yung panahon na wala pang ginagawang himala ang Panginoon. Kalalabas lang niya. Kung babasahin niyo yung Matthew chapter 3, verse 17, siya po ay binautisman sa River Jordan. Wala pang himalang ginawa ang Panginoon. Pero habang binabautisman po siya doon ni John the Baptist, may bumaba na kalapati. At narinig po ang tinig ng Diyos. Sabi ng Diyos, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Wala pang ginagawa si Jesus. Di ba sabi niya, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lang, kundi sa bawat salita
na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ano yung mga salita nagmula sa bibig ng Diyos? Sabi ng Diyos sa kanyang salita in Matthew 3:17, "For this is my beloved Son." Ang turing niya kay Jesus, not just a son, beloved Son. Marami po mga mananampalataya sa ngayon, alam lang nila, anak lang sila ng Diyos. Hindi sila makapaniwalang mahal na mahal silang anak ng Diyos. Dalawang bagay yun eh. And then, sabi pa ng Diyos kay Jesus, "In whom I am well pleased." Alam mo, kapatid, kung bakit hindi ka nananagumpay sa buhay? Kasi hindi ka naniniwalang natutuwa ang Diyos sa inyo. Kasi let's face it, marami pong religion sa ngayon. Ang dami ko napapanood online. Sinasabi nila, ang Diyos daw ay disappointed sa mga anak niya. Hindi po totoo yun. Kung disappointed po ang Diyos sa iyo bilang anak niya, disappointed siya kay Jesus. Nakuha niyo po yun? Because in 1 John 4:17, "As Jesus is, so are we in this world." Kung paano nakikita ng Diyos si Kristo, ganun din po niya tayo nakikita in this world. Now, kung ba't ka natatalo? Because you do not believe, wala kang revelation na ang Diyos ay mahal na mahal ka. Hindi ka lang niya basta anak, mahal na mahal ka niya anak, in whom He is very well pleased. So, dapat po malinaw sa atin, natutuwa ang Diyos sa atin. Why? Because kayo po ay pinaging malinis na sa dugo ng Panginoon. Kung bakit po kayo hindi nananagumpay sa buhay, is because you are still conscious about your sins, about your sinful nature. Wala na po iyon. In the old covenant of the law, para po mapawi yung kasalanan nila, kailangan po nilang mag-alay ng dugo ng mga hayop. Now, yung dugo po ng mga hayop, halimbawa, meron akong dumi dito. Meron akong dumi. Kasalanan. Yung dugo po ng hayop, kunwari ito yung dugo ng hayop, tatakpan niya yun. Mag-aalay ka ng dugo ng hayop. For how long? For 12 months. And then the following year, sa Yom Kippur, mag-aalay ka na naman ng dugo. Sa panahon po natin sa ngayon, ibinigay na po ng Diyos ang kanyang kordero. Sino siya? Si Hesus Kristo. Now, ang kaibahan po, malaking kaibahan, yung kanya pong dugo, hindi lang nagtakip ng kasalanan na ginagawa ng mga hayop, ng mga kordero sa lumang kasunduan. But today, ang dugo po ni Kristo Jesus, pinawi niya yung kasalanan natin. For how long? Kung ang lumang kasunduan po ay tinatakpan lang for 12 months, ang dugo po ng Panginoon hindi niya tinatakpan. Tinanggal na niya for how long? Forever. Kaya po, blessed tayo. Mas blessed tayo kay David, kay Jeremiah, kay Elijah, because we are now part of the new covenant of grace. Dapat malinaw po sa atin yung bilang mananampalataya. So, you have to be conscious na wala na yung luma mong pagkatao. Tapos na po iyon. Now, tingnan niyo po ito once again. Let's go back to, dito muna tayo. Sabi na Isaiah 43:18, "Do not remember the former things, nor consider the things of old." At may kinalaman po ito sa 2 Corinthians 5:17. "Therefore, if anyone is in Christ," sino po dito na ang in Christ? Tayo. So, anong location natin? We are now in Christ. So, we have to be conscious that old things have passed away. Yung mga lumang bagay, nakalipas na yon. And behold, pag sinabing behold, be aware, be conscious that all things have become new. Why? Because you are now in Christ Jesus. Amen. Now, let me give you ito, papakilala ko ito yung mga salita. Yung word na new sa Tagalog ay bago. Sa Tagalog po kasi at saka sa English, medyo limitado yung word na new at saka bago. And then, minsan, hindi natin mag-grasp yung yaman ng salita ng Panginoon because yung limitation ng mga salita. Ang bagong kasunduan po, ang bagong tipan, is written in Greek. So alamin natin, mas mayaman yung salitang Greek eh. Kaya pala ginamit ng Biblia ang Greek, mas mayaman. Kasi sa atin, once again, pag sinabi natin bago, bago lang eh. Pag sinabing bibigyan kita ng bagong cellphone, hindi masyadong malinaw. Let me give you these words now. Itong word na new sa Greek, meron pong dalawang salita po ito. The first one is neos. So mamaya alamin natin, ano kaya yung sinasabing new sa 2 Corinthians 5:17? "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new." Ano yung new na binabanggit doon? Kasi sa English, new lang eh. Sa Tagalog, bago lang eh. Now, balikan natin yung original na pagkakasulat sa wikang Griego. Neos, yung first new, it's neos. Pag sinabing neos, it's new but of the same kind. Now, let me give you this illustration.
Alam ko napakinggan na po ito na ating mga members. But for those people na first time lang po nakarating sa ating church, halimbawa, si Kuya Albert, dito halimbawa, mahal na mahal ako ni Kuya Albert. Mahal talaga ako niya. Halimbawa, nakita niya yung cellphone ko, 5110. Wow, grabe, no? Vintage. Sino dito nagkaroon ng 5110? Amen, ano? Mga Gen X. Ako talaga pinapagyan pa natin ng ano yun eh. Ano tawag sa ilaw nun? Backlight? Ako, dinadala namin sa monumento yun, backlight. Yung cellphone kong 5110, mukhang Batman nung araw eh. So ngayon nakita niya, ang tagal na, sira-sira na. Sabi ni Kuya Albert sa akin, bro, papalitan ko yung cellphone mo. Bago. Nios. Tapos ngayon, pinadala niya sa akin through Shopee. Dumating ngayon yung bago kong cellphone. 5110 pa rin. Same brand. Pero bago. Bago yung keypad. Naka-backlight, bago rin. Makinis. So yun ang ibig sabihin ng Nios. Bago, same brand, same features, same packaging, same. Walang pinagbago. Ang nagbago lang, bago lang. Yung luma ko, magasgas na. Ito, bagong-bago. Now, yung second meaning po ng new in Greek, it's kainos. Ano naman tong kainos? It's new of a different kind. So, same scene. Nakita ni Kuya Albert, luma na yung cellphone ko, 5110. Pastor, papadalang kita ng bago. Dumating, this time naman, Lazada. Makakatok Lazada. Dumating, ano. May package po, para kay Laverne. Dumating. Pagbukas ko, nag-unboxing pa ako eh. Hello guys, welcome to my unboxing. Tapos nakita ko, pagbukas ko, iPhone 15, 1 terabyte fully paid. Now, this is kainos. Ibig sabihin, parehas ba ng brand? No, yung luma ko ay Nokia. Ngayon ay iPhone 15 pa. Different features din. At sobrang ganda. Ito po ibig sabihin ng kainos. Now, the question is, ano yung new na meron po yung 2 Corinthians 5:17? Is it neos or kainos? Kainos. Now, you have to be conscious. Akala kasi na marami mananampalataya, nung sila po ay tumanggap sa Panginoon, yung lumang siya parang magasgas, tinanggalan lang ng gasgas. Hindi po. Yung lumang ikaw, kasama ng ipinako ni Kristo, namatay, nilibing, para hindi na mabuhay pang maguli. Now, nung nabuhay si Kristo, hindi ka lang basta niyos, ikaw ay kainos na. A different kind. Bagong-bago ka na. Wow! Dapat ito po yung consciousness natin. Kaya po marami mananampalataya sa ngayon, sinasabihan nila ako, alam mo, Laverne, ayoko nagagalit. Eh bakit naman? Kasi pag nagagalit ako, lumalabas yung pagka-tigre ko. Nagiging halimaw ako, Laverne, ako matitisod ka. Alam mo bakit ganun ang thinking po nila? It's because meron silang wrong thinking about this verse, 2 Corinthians 5:17. Akala lang nila, niyo sila. But the truth is, kainos ka na. Naku, pag ako'y, kahit mananampalataya na ako, pag nagagalit ako, hindi ko mapigilan ang labi ko na, pagmura pa ako. Alam mo yung nagsasalita na nakasarado yung bibig. Gagalit. Pero kapag alam mo, ikaw ay bago ng nilalang. Pag ginulat ka, di ba, doon mo nalalaman pag ginugulat ang tao eh. Di ba? Yung mga macho, pag ginulat, ay, bumibigay eh. Yun doon maling kainos yun, ha? Pero ngayon, dahil alam mo, ikaw ay binago na ng Panginoon, pag ginulat ka, lumalabas sa'yo, hallelujah, hindi ka na nagmumura. Wow, because you are conscious now, hindi ka lang basta niyos, kainos ka pa. You are new of a different kind. Hindi ka na tigre, leon ka na. Because you are now in Christ Jesus. Amen, church? Now, hindi ka na yung tipo ng tao na pag ang paligid po ay napakainit ng paligid, sumasabay ka sa init ng panahon. Hindi. Pag mainit ng panahon, ikaw iba. Pag dumarating ka sa lugar na yon, pinapalamig mo ang paligid. Dati-rati pag ang mundo, di ba, pag ang tao sa bahay nyo, pag maraming problema, pag sobrang nagmumurahan yung mga tao, makikimura na rin ako. Pero ngayon, hindi. Nung binago ka na ng Panginoon, dahil alam mong ikaw ay new, kainos na, nagmumurahan sila, ikaw hindi. Hallelujah, praise the Lord ka. It's true. At nananagumpay ka sa buhay. Now, alam mo kung bakit? Kasi hindi na po kayo thermometer. You are now a thermostat. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na thermometer. Thermostat ka na. Alam niyo po yung difference nito? Tingnan niyo po ito, ha? So, balikan natin yung tanong kanina, ha? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, yung new po dito is kainos. Okay? Pag sinabing kainos, new of different kind. Kaya pala, sabi dito ng talata, all things have passed away.
Yung dating ikaw, nakabaon na yun. Nakalibing na. Meron ba kayong kamag-anak na nakalibing na sa hukay, tumatayo pa? Kakatakot yun, ha? Wala pa. Now, once again, yung isa pa rin pong no dito is kainos. So you have to be conscious about this. Bago na po kayo. Alam mo, meron akong kasama sa office before. Dati siyang staff. Tapos ginawa siyang boss. Sabi ko sa kanya, bro, kumilos kang boss. Yung kilos mo pang ano lang eh. Kaya sabi niya, ba't hindi ako nire-respeto ng mga tao dito? Hindi ka kumikilos ayon sa pagkatawag sa'yo eh. Kumilos ka ayon sa pagkakatawag sa'yo. Ganon din po tayo. Kapag kayo po ay kumikilos na hindi ayon sa pagkatawag sa'yo ng Diyos, naapektuhan ka pa rin ng mundo, hindi ka talaga re-respetuhin ng mundo. Thermometer ka pa rin eh. You have to walk according to your calling. Tinawag ka ng Diyos na binago na kainos no creation. Be a thermostat. Hindi yung tipong pag mainit ang panahon, mainit ka rin. Sumasabay ka lang. Ngayon ikaw, pag mainit ang panahon, pag dumarating ka, sumasaya ang paligid. Why? Because you are no longer a thermometer, but a thermostat. Amen. Now, tingnan natin yung difference po ng ibig sabihin ng mga devices na ito. Thermometer. Ang definition po nito ay an instrument for determining temperature. Pag nandun ka, pag mainit yung paligid, nararamdaman sa'yo umiinit ka rin. So, nadidetermine mo yung init. Sumasabay ka lang ba? Pero sabi ng Biblia, do not be conformed to this world, but be transformed. How? By the renewing of the mind. Paano po nagkakaroon ng renewing of the mind? Pag umaattend kayo sa church, napapaalalahanan ka ng church, hindi na pala ako thermometer, I'm already a thermostat. Now, tingnan natin ibig sabihin ng thermostat. Wala na ba ibibilis ito? Ano automatic device for regulating temperature? So ngayon, ikaw nagre-regulate na ng temperature, ikaw na nagsiset. Pag dumarating ka sa lugar na tahimik, ikaw yung nagbibigay ng saya sa lugar. Di ba? Parang si Kuya Gio. Di ba? Amen. Dito tahimik pa ang umaga eh. Pag dumating na si Kuya Gio, mga ganun na. Amen? Ganon din po ang Panginoon. Kapag conscious ka na kasama mo ang Panginoon, ikaw ay malungkot, pero alam mo kasama ang Panginoon, napapaganon ka rin. Wow. Staying alive. Wow. Amen. Amen. Nakikita niyo po yung difference? So ngayon, sino tayo? Thermometer ka pa rin ba? No longer a thermometer, but you are a thermostat. So ibig sabihin, pag thermometer, sumusunod lang sa agos ng mundo. Kapag papunta dito, sumasabay ka lang. Pero hindi po eh. Tayo ay binago na. You're a kainos creation. Amen. Therefore, if anyone is in Christ, are you in Christ Jesus? Amen. So ibig sabihin ko, ang mga tao po, kapag may kagalit, dada sa social media tayo, hindi po tayo ganun. Because believing that God will fight for you, you just have to hold your peace. Bahala ang Diyos. Huwag kayong paapekto sa mga sinasabi ng tao sa paligid nyo. Palakpakan natin ang Panginoon. He wants you relax. Relax. Di ba, nandito si Sir McCoy, mahusay na musician. Di ba, hindi po maganda pag ikaw ay pumapalo ng drums, natataranta ka. Dapat relax lang eh, di ba? Dapat ganun. Sa lahat po ng kilos natin, relax tayo. Amen. So, ngayon, ikaw ay thermostat na. Pag mainit ang paligid, ikaw ang nagpapalamig. Pag ang tao naman ay walang init, nagbinibigyan mo sila ng init ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya pag dumarating ka sa isang lugar na talaga naman punong-puno ng kalungkutan dahil ikaw ay nakay Kristo Jesus at si Kristo ay nasa iyo, yung lugar na yon ay sumasaya. Amen and amen. So, nakita niyo po yung big difference? Okay. So, let's go back to our question. Ikaw ba yung tao na naapektuhan ng mga sinasabi ng mga tao? Kung ikaw ito, isa kang thermometer. O ikaw yung nakaka-apekto sa mga tao sa mga sinasabi mo. Kung ikaw po ito, ikaw ay isang thermostat. So, bilang mananampalataya, I believe, magiging thermostat po tayo if you are conscious that you are now in Christ Jesus. Hindi ka lang basta bago, neos, new, but of the same kind. You are now kainos, new, but of different kind. Bago ka na. Hindi na ikaw yung taong nagmumura. Hindi na ikaw yung taong mainitin ng ulo. Why? Because you are now a new creation in Christ. Amen? All things have passed away. Behold, all things have become new. Now, ito po yung ating solution as we end. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Romans chapter 12, verse 21.
Now, let me give you once again yung ating key verse for today. Philippians 1 verse 9. And this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment. Mga kapatid, lagi po natin paalalahanan ating mga sarili. Bilang mga mananampalataya, you have to be conscious na saan man kayo pumunta, the Holy Spirit is indwelling, born again spirit. Nasa sa atin yun. At kapag nasusuong po tayo sa mga pagpapasya ng buhay, halimbawa, meron pong nagbibigay sa iyo ng napoprovoke ka, pinapagalit, alalahan mo, Lord, binago mo na ako. Halimbawa, may nagmura sa iyo, kadalasan ito nangyari pag nagdadrive ka, ano? Huwag mo nang balikan yun. Huwag na. Ako talagang, bite return. Hindi na ikaw yun eh. Ako rin po, natututo ako dito. Hindi mo kayang gawin yun. Be conscious of the Holy Spirit indwelling your spirit. Banal na Espiritu pong kikilo sa inyo. Kapag may nananakit po sa inyo, kung ano-anong sinasabing paninira laban sa inyo, hold your peace because God will fight for you. Hindi mo na kailangan magsasalita pa, pagbibitaw ng mga masasamang salita. Why? Because hindi na ikaw yun. Hindi ka thermostat. Hindi ka nagpapa-apekto sa mga sinasabi ng tao sa paligid mo because ang salita mo na nagmumula sa buhay na salita ng Diyos ang nagpapa-apekto at magpapa-apekto sa mga tao. Why? Because you are now a new creation. You are now in Christ Jesus. And this is walking with love, with discernment. Amen? Mas masaya ang buhay. At naiwasan pa natin makasakit ng damdamin. Kung may umaaway po sa inyo, pabayaan nyo siya makipag-away mag-isa. Just walk with love and with discernment. Amen? So one last verse, mga kapatid. This is not asking one last verse. So once again, walk in godly love with discernment. So church, di ba, ang galing po ng salita ng Panginoon, no? Because God loves you so much. Ayaw niya po tayo nasusuong sa gulo. Kasi madali lamang talagang pumasok sa gulo, mahirap lumabas. At pag tayo po'y nasuong sa gulo, naku po, sisirain na kalaban ng pangalan mo. Ayaw po ng Diyos yun. Gusto ng Diyos, walk in godly love with discernment. Amen. And so, gusto ko muna pong kausapin ng mga kapatid natin online. Kung meron po ditong wala pang relasyon sa Panginoon, God is giving you this opportunity. Alam niyo po, para maranasan natin itong buhay na ganap at kasiyasiya. Ito po yung promise ng Panginoon sa atin in John 10 verse 10. He came to give us life and life more abundantly. Sabi niya in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, just pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako. Buksan niyo inyong mga labi, ang inyong mga puso. Tanggapin po si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. At mararanasan niyo po itong buhay na nananagana sa pag-ibig at karunungan na nagmumula sa Diyos. So church, kaibigan, pray this prayer with me. Sabihin mo, O Diyos, kinikilala ko yung aking sarili. Walang kakayahan para iligtas ang aking buhay. Naniniwala po ako na sa mga ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, pinawi na lahat ng aking mga kasalanan. At simula po sa araw na ito, Jesus, Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. At naniniwala rin po ako na kayo po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Salamat, Ama, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa mga nanalangin, ang kinin po ninyo na kayo po ibago ng nilalang. Wala na po yung luma ninyong makasalanang kalikasan. Ikaw ay kainos na. New of a different kind. Hindi na ikaw yung dati pa. Kaya mararanasan po natin ang pagbabago sa ating buhay sa pamamagitan po ng pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. Church, tayo po tayo. And before we pray, samahan po natin si Kuya Albert at ang ating praise and worship team in singing this song. Pasalamatan natin ating Diyos na napakabuti. Ating Diyos na nagmamahal sa atin. Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. Faithful to your promise. You finish what you started. Oh yes, Lord. There is none as powerful as you. Yes. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. Yes. You're Faithful to
pong pangalan na ibinigay ang Diyos sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa na siya magliligtas, kundi ang pangalan po na ating Panginoong Hesukristo. Na kung saan darating ang panahon, lahat ay kikilalanin po at luluhod sa kanyang pangalan. So mga kapatid, marahil kung bakit po tayo nasusuong sa mga problema na ating buhay, it's because pinapatulan natin yung mga tao sa paligid natin. Nagpapa-apekto tayo sa mga bagay na ito. But praise God today, God has given us His wonderful message na huwag po tayo maapektuhan ng mga sinasabi nila. What matters most is kung ano po yung sinasabi ng Diyos sa atin. That you are God's beloved. That He is well pleased with you. Yun po yung pinakamahalaga doon. At kung ano man po yung mga bagay na ginagawa ng kalaban-laban sa iyo, remember that no weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that rises against you in judgment, you shall refute, you shall condemn. Wala pong mananaging laban sa inyo because God is fighting for you as long as you hold your peace. At hindi na po tayong kagaya ng mga tao nung araw na pumapatol sa mga taong nananakit sa atin. Tayo po ngayon ay isa ng thermostat, hindi na thermometer. Tayo na ang nagre-regulate ng temperature ng paligid natin. Tayo na ang nagsiset ng ating paligid. Hindi tayo sumusunod sa dikta ng mga tao. Sumusunod po tayo sa dikta ng banal na Espiritu. Amen? So ano man po ang ating mga daladalahin kasama na ating mga churchmates sa online, dulog natin sa Panginoon po ito. Kung kayo po ay magagalitin, at ito po ang dahilan kung bakit kayo nasusuong sa away, at marahil ito po nagbibigay ng stress po sa inyo sa buhay. Sabihin natin sa Panginoon yung ating nararamdaman. At angkinin po natin bilang mananampalataya, kayo po ay bago ng nilalang. And I will pray for you. Come on church, let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Binusog mo, Panginoon, ang aming damdamin, ang aming kalooban, ang aming isipan ng iyong salita. Thank you, Lord, for the message that you have given us, that we have to walk in godly love with discernment. Ito po ang puso mo para sa amin. Lord, thank you for your wisdom. Na kung saan, Panginoon, tinuturuan mo kami na hindi kami makinig sa mga sinasabi ng mundo. Bagkus ang pinakamahalaga po sa mga sinasabi mo sa patungkol sa amin. Nasabi, yung mga mata, Panginoon, kami po ay katangi-tangi, minamahal mo. Dahil kayo po ay nalulugod sa amin. Dahil nakikita mo kami kay Kristo Jesus. At dito kami lalakad para maranasan po namin ang kaganapan, Panginoon, ng aming kagalakan, kapayapaan at kapahingahan. Panginoon, nakikita mo po ang puso ng aming mga kapatiran na meron pong pinagdaraanan marahil sa ngayon. And even, Lord, ang aming sambahan, ang bawat isa po na narito, tulungan niyo po kami na makita po namin na mas mayaman at mas makapangyarihan ng iyong biyaya. At wala po ang kalaban at mga pake ng kalaban ang mananaig, Panginoon, sa iyong mga minamahal na anak. Church, ano man pong iyong mga kabigatan, ibigay natin sa Panginoon. Huwag niyong papasanin yan. Gusto ng Panginoon siya magpasan ito. Ano man po yung mga problema niyo sa pamilya, sa inyong mga anak, even sa finances, lahat po ng aspeto ng buhay, alam po ng Diyos yan. Because He cares for you. At gusto ng Panginoon, masaya natin binabagtas ang buhay natin sa mundong ibabaw na ito. Lord, we thank you. Father, we thank you so much for being a good Abba to us. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, alam ko, Panginoon, sinagot mo na ang panalangin ng aming mga kapatiran. At magmamanifest po ito, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At ito po ay magbibigay sa kanila, magdaragdag sa kanila ng pananampalataya. At makikita nila, Panginoon, kung gaano kabuti, gaano mapagkalinga at mapagmahal ang Diyos na aming sinasamba. Kayo po yun, Aba. Maraming salamat po. At ang lahat na aming pasasalamat at mga kahilingan ay amin ang tinatanggap dahil binigay niyo na po ito sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless you, church. See you next Sunday. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na ibinigay niyo sa amin for today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo at ano yung mga nagrema sa iyo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church.
Pero kung kayo ay bago at you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give. You can see in the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa ibang bansa kayo, nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. Ako po si Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.